Hello, hello, Scorpio Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for July 6 hanggang 12. Alamin po natin naghihintay para sa inyo sa mga araw na yan. But first, mga Scorpio, ihanda mo na. Ay yung isang tanong ha, kung meron kang one question na gusto mong masagot, ihanda mo yan sa dulo po. Atin po yung babasahin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga Scorpio, maraming salamat sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Naku, malaking tulong po talaga yan. Kaya patuloy po kayong sumuporta sa akin, patuloy po kayong manood at hindi mag-skip ng ads bilang tulong nyo po. Salamat po. Hello rin po sa ating mga new subscribers. Welcome sa channel. So, in the background of your reading, meron kang the Five of Wands. Dumadaan ka ba ngayon, Scorpio, sa isang laban, sa isang kompetisyon, o sa isang very competitive na mundo? Halimbawa, ikaw ay real estate agent, tapos kailangan ma-reach mo yung quota, marami kang kasabayan, marami kang kompetensya para makakuha ng maraming kliyente. O kaya sa trabaho, you're up for a promotion. O kaya yung tindahan mo na yan, marami kang katapat din na tindahan. So panahon to para lumaban ka, ha? Huwag kang uurong sa laban. Especially this week. Kung ikaw ay merong mga katapat or meron talagang pumipigil sa'yo, merong humaharang sa daan mo, kailangan mong patunayan na seryoso ako sa aking pinaglalaban, ipapanalo ko to, hindi ako titigil. It's all about you proving to everybody that I can win this. I can manage this. I can accomplish this kahit pagano kayo karami. Parang ganyan. Okay? Especially here, in your core energy, meron kang the Four of Wands. Four of Wands, generally, this is all about celebration. Talagang maaabot mo yung milestone mo. Tumbok, nakalagpas ka sa finish line, and everybody in your life are celebrating. Maaabot mo to, Scorpio, kung lalaban ka ngayon. Ikaw ba'y aatras? Ikaw ba'y magpapasindak? Ikaw ba'y may intimidate sa mga ginagawa mo ngayon? Syempre hindi, 'di ba? Kailangan kung may challenge, kung may issue, kung may dapat akong harapin ngayon, haharapin ko to. Dahil alam ko, tutulay to para sa goal ko. Okay? For others, dyan narinig ko, merong isang certain Scorpio na kailangan planchahin na yung gusot sa pamilya, ha. Kung meron ka mang nakaaway o nakasamaan ng loob sa family, planchahin na yan. Ayusin na yung gusot para stable, happy life kayo. Okay? Very important yan. Four of Wands, the Three of Swords. Okay? Marami ka na talagang heartbreak from the past. Marami ka na ring mga ipinaglaban or mga inasikaso noon na talagang nakadurog sa'yo. Pero sabi dito, wag mong hayaan na yung nakaraan na yan ay makasira sa ginagawa mo ngayon. Okay? Hindi ka dapat ma-define na mga pagkakamali noon. Hindi ka dapat makulong sa lahat ng hardship noon. You always need to heal. Maghilom ka. Paghilumin nyo kung ano man yung mga dapat asikasuhin sa bahay, sa pamilya, sa relasyon. Nang sa ganun pare-pareho kayong makapunta na sa inyong success. Makapag-focus kayo sa positive na aspect ng buhay ninyo. Okay? So, Scorpio, sabi dito, kailangan komprontahin yung dapat komprontahin para makaalis ka na doon sa negativity na ito. Kung ano man yung problema, issue, away, or conflict na yan, let it go, let it go. Para stable ang family life. Okay? At mag-celebrate kayo sa bawat tagumpay ng bawat isa. Okay? So, Scorpio, ano ba tong goal na balak mong tumbukin ngayong July? Ano ba yung mga, syempre may heartbreak ka dyan, painful na, struggling, mahirap, pero pinapanalangin mong sana maganap. I-comment mo nga yun sa baba, i-manifest natin para matupad para sa'yo. Okay?
In the area of what you need to focus on, yourself. Okay? Kung ano man tong ginagawa mo, kung ano man tong binibuild mo, diyan ka dapat mag-focus. Hindi pwedeng hindi ko ata kaya, hindi ata ako marunong, mahirap pala to, napakabigat, napakatagal pala. Huwag mong indahin yung proseso. The fact na nakaupo ka dyan at tumutubo ka yung mga inaalagaan mo dito, ibig sabihin, kayang-kaya mong gawing successful yan. So, kung meron mang humaharang, meron mang balakid, meron mang dapat kong labanan, fight. Ipakita mo na kaya mo. Ipakita mo na you are a different cut from other people. That you are really a unique individual who can win this over. Okay? Kaya, sabi ko nga kanina, huwag kang papasindak. Meron kang abilidad, meron kang power to create, to build, and maipanganak yung bagay na yan. Kayang-kaya mo to. Okay? Empress card, the Ace of Swords. Dapat daw malinaw sa'yo, Scorpio. Malinaw sa'yo kung ano yung binibuild mo. Para saan ba yan? Ano ba yung purpose niyan? Sino ba mag-benefit pag nagawa mo to? Sino ba ang sasaya kapag na-create mo na yan sa buhay mo at naipanalo mo na? No? Pinapayuhan ka na laban, sugod, itaas mo yung espada, sumugod ka, lumaban ka. Dahil posible to para sa'yo. Kayang-kaya mo to. Mahalin mo yan, ingatan mo yan, proteksyonan mo yan, at kahit sino pa ang humarang, kahit sino pa ang mag-question, sabihin mo ipapanalo ko to, itutuloy ko to, kasi akin to. Okay? Importante yan. Congratulations na in advance. Alam kong kayang-kaya mo lumagpas sa mahirap na parteng yan at ipapanalo mo to. Congratulations. Okay? So Scorpio, ano pong ginagawa nyo today while watching this video? Ikaw ba'y naglalaba? Ikaw ba'y nasa palengke ngayon? Ikaw ba'y nakikinig habang nagpapahinga or nasa trabaho? Comment down below po. In the area of what you need, meron kang the Chariot card. Ang kailangan mo ngayon yung talagang forward movement. No? Kailangan iwanan mo na yung makalumang paraan or makalumang diskarte mo at susugod tayo sa bagong bagay. Okay? Very painful na yung nangyayari noon. Very, very talagang nadala ka na napaso ka. Pero sabi dito, hindi mo kailangan manatili sa pain na yan. Hindi mo kailangang laging isipin na, ay baka maulit, ay baka masaktan na naman ako. Walang mangyayari if you're overprotecting yourself. You have to make a choice now to fight and charge forward kasi kaya mo. Ready ka na and the universe is supporting you in this battle. So, do not hesitate. Do not question yourself. Kayang-kaya mo tong ipanalo at meron kang power abundantly para magawa yan. Magbubunga yan para sa'yo. Okay? Kaya charge forward and huwag aatras. Chariot, the Hanged Man. Hanged Man is all about you realizing na lahat ng tenga noon, lahat ng pagkaantala noon may dahilan. Kung bakit yung mga dating bagay nauwi sa wala, kung bakit yung mga tinrabaho ko noon, bakit parang nabokya, may dahilan ng Diyos. Either iniingatan ka niya na wag mo talagang tahakin yon dahil hindi yon para sa'yo, baka mapahamak ka lang doon. O kaya sinasabi niya na, huy, meron pang higit na mas magandang bagay para sa'yo. Doon tayo pupunta. Kaya kailangan mo makita sa ibang perspektibo yung kinakaharap mo ngayon. Bakit ba ako nagpapaka-intimidate? Bakit ba ako natatakot na harapin ito? Tingnan ko nga sa ibang anggulo, baka meron akong pwedeng gawin para manalo ko dito, para makaangat ako dito, para matumbok ko na yung goal ko ngayon. So, hanapin mo yung anggulo na yan. Hanapin mo yung ibang POV sa kinakaharap mo para makalarga ka na. Kasi nakita ko dito, kaya ka stuck, kaya walang nangyayari, it's because mali yung paraan mo, mali yung diskarte mo. So, find the other way. Find the other option para makadire-diretso ka na. Kapag lumiwanag na yung isip mo, nakita mo na parang, ay, this is what I need to do. This is what I need to take action on. Kapag malinaw na yan, lalarga ka na, dire-diretso na yan. Okay? Ganyan yung kaimportante. So, isipin mo yan ngayon,
para magkaroon na ng development and advancement sa ginagawa mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Seven of Pentacles. Meron kang 7-7 here. 7 is all about lucky energy. Maswerte ka ngayon para manalo, para umabante, para magtagumpay, para maging abundant, and ma-reach yung goal. You have the lucky energy. Gamitin mo ng tama. Okay? Here, matagal ka naghihintay, matagal kang nagtsatsaga para abutin tong bagay na ito. And at some point, you feel so defeated. You feel like, bakit ang tagal? Bakit ang hirap-hirap? Bakit paandap-andap? Susuko na ba ako? Bibitaw na ba ako? Ako ba'y dapat nang lumihis ng landas? Ako ba'y dapat nang sumuko dito? Pero dala lang yan ng pain eh. Yung pain ang humaharang doon sa focus. Halimbawa, ikaw ay balak makapasa sa licensure exam. 2 beses ka nang bumagsak halimbawa lang. So parang merong pang chance a third time. Pero sabi mo, ayoko na, painful na, masakit na, tagal-tagal ko naghihintay pero bokya pa din. Pero sabi ko nga, kaya mong lumaban. Charge forward. Hanapin mo yung ibang angulo sa sitwasyon mo para makaabante ka. Meron ka pang panahon para manalo at maging abundant dyan. Kaya huwag kang mag-quit. Huwag mong sukuan yung isang bagay porke mabigat, porke mahirap, porke struggling ka. Kung alam mo na ito yung goal mo, kung alam mo na ito yung dapat kong matumbok at ma-reach, dapat mong tutukan pa rin yan at huwag sukuan. Okay? The Seven of Pentacles, the Knight of Wands. Naku, sabi dito, sugod, laban-laban, wag bibitaw. Kayang-kaya natin ito. Pataasin mo yung fighting spirit mo. Walang lingunan, walang buts, walang if, walang question, walang duda. Ilalaban ko to. Ganon si Knight of Wands. Masigasig siya, malakas ang kanyang kumpiyansa, malakas ang kanyang loob. Na kahit pa matagal pa to, or wala pang kasiguraduhan ngayon, ilalaban niya. At he will stop at nothing, no? Hindi siya hihinto porque may nagsabi sa kanya na, huy, tama na, huy, para ka ng baliw dyan, huy, tigilan mo na. Hindi. Alam niya, kanya to eh. Kaya ilalaban niya. Parang ganun ka rin dapat this time. Kahit gaano ka painful, kahit gaano ka hirap, alam mo na para sa'yo to, ilaban mo. Okay? Makipagbuno ka dyan, makipaggitgitan ka dyan, show them all that you are willing to fight. You're willing to be serious to get this. And in the future, heto ka with the 7 of Cups, talagang meron ka ng dream na bababa sa yung reality. Dati nasa isip lang yan. Dati ini-imagine mo lang yan, pero heto, meron ka ng matutupad na isang pinangarap mo dahil lumaban ka ngayon. No? In the near future, antabayanan mo 7 weeks or 7 months after watching this video, talagang abot kamay eh. Hawak-hawak mo na ay posible pala, ay ngayon malinaw na, ay ngayon konkreto na, klaro na itong bagay na ito, kayang-kaya ko nang gawin sa reality ko. Maangkin ko na siya. Congratulations. 7 of Cups, the 3 of Cups. Yes. Talagang celebration ito, talagang magtatagumpay ka. Really, aanihin mo yung magandang bunga dahil tinupad mo sa yung reality yung dati pangarap lang. And the people around you are supporting you, loving you, cheering for you. At meron pa dyan di makapaniwala na parang, ay, nagawa ni Scorpio, galing naman niya. Akala ko di niya kaya pero nagawa niya sa kanyang reality. So congratulations, a dream come true and celebrate it with your family and friends. Congratulations. In your challenge, meron kang the 4 of Swords. Alam mo, challenge sa'yo ngayon, parang, I don't know why, parang umuurong ka na eh. Parang pinapahinga mo na yun na parang, sige na nga, bahala na, ayoko nang gawin yan. Urong na ako, papahinga ko na yan. No. Kailangan mong lumaban pa, huwag kang mag-surrender sa laban. Huwag mo itaas yung puting bandana or puting flag. You need to really tell yourself and the universe na, hindi po ako susuko, hindi po ako mag-surrender, ilalaban ko po ito hanggang kaya ko pa. No? Talo ka lang kapag nag-quit ka. Talo ka lang kapag nag-give up ka. Panahon to for you to really tell yourself, I'm gonna fight, I'm gonna pursue for this, I'm gonna show them all na may laban pa ako. May maabot pa ako.
Pero ngayon, pinapayuhan ka rin na pagtuunan ng pansin yung mga tulog ha. Parang kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga. Kailangan mo mag-recharge every single day. No? Kapag makanakaw ka ng tulog ngayon, gawin mo. Kahit power nap lang yan. Or sa gabi talagang ilaan mo yung oras mo para matulog. Para nang sa ganun every single day, may energy ka, healthy ang utak mo para lumaban. Okay? The Four of Swords, the Six of Wands. Yes, laban lang. Huwag kang mag-surrender sa laban na ito. Kasi meron kang kakaibang potential eh. Ikaw yung chosen one to make it happen. Meron kang pagkakataon para manalo. Kaya huwag ka nang papa-intimidate pa sa sinasabi ng iba or sa pressure ng iba. Kailangan payapa sa puso mong tahakin ito. Pero hindi ka bibitaw. Kasi masasayang lahat ng in-effort mo. Masasayang lahat ng mga ininvest mo sa bagay na ito. Meron kang abilidad para tumapat dyan at manalo. So, dapat doon ka kumapit. Huwag mag-surrender. Kaya mo pa yan, okay? In your fortune, meron kang rejuvenating rain. Clear the past, and heal your present. Sabi dito, huwag mong hayaan na makasira sa'yo yung nakaraan mo sa mga balak mong tuparin ngayon. Example, yun nga, kanina, yung licensure exam, 2 beses ka ng nag-fail noon, dapat hindi ka pa rin mag-give up kasi kayang-kaya mo maabot yan. Hindi ka dapat ma-define ng mga past experiences mo. Okay? Make sure na meron kang separation of your past life at yung present life mo. Ito, kaya mo pang baguhin, pero yung past, hindi na. Kaya i-let go mo na yun. Maghilom ka na dun. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Devil card. Napakaganda nito. Sabi niya makakalaya ka na sa bagay or tao na kumakadena sa'yo. This is all about you able to release. Pakawalan lahat ng negativity, sakit, pain, suffering, at ngayon napaka-empowered mo na. Hindi ka na papayag na harangan ka, pigilan ka, kontrolin ka, or i-manipulate ka. You are setting yourself free. At ngayon dahil nakalaya ka na sa mga kumukulong na painful na yan, makakagawa ka na ng power to charge forward, to really focus on what you've been waiting for, ipanalo yan, makreate yan, at talaga namang hindi mo sukuan yung potential mong ipanalo. And here you are, celebrating with that realistic approach sa yung mga pangarap noon. Yung dating imposible, ngayon posible na. Lalaya ka na sa kadena ng paulit-ulit na pattern or wrong circle. So ngayon, i-enjoy mo yung freedom mo, i-enjoy mo yung lakas and independence mo to fulfill what you want to fulfill. Devil, the Eight of Swords. Yes, as a fortune area mo, lalaya ka na doon sa stuck energy. Na nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang feeling mo, hindi ako makagalaw. Parang wala akong mahanap na solusyon. Kahit anong galing ko, kahit anong isip ko, bakit ako stuck dito? It's because marami ka pang negativity na iniisip. Iniisip mo, hindi ko kaya makipagsabayan, mahina ako, mapurol utak ko, hindi ako nakapag-college, wala akong experience, nakadepende ka sa ibang tao. Panahon to be strong. Lumaya ka sa mga maling iniisip mo na yan. And be brave. Meron kang paraan para makaandar sa buhay. Meron kang lusot sa lahat ng problema. Meron kang solusyon sa lahat ng laban. Okay? Kayang-kaya mo yan. And this week will be empowering for you. May solusyon, may laya. Congratulations. In your divine messages, meron kang show the world the real you. Ipakita mo kung sino ka talaga. Ipakita mo na kaya mong tumapat, kaya mong makipaglaban, at meron kang power to create what you want to create. You're able to win now. Show them all the real you. At kapag wala kang tinatago, wala kang impersonation or wala kang nililihim, wala kang problema pag ganun Just be the authentic you. Mapapanalo mo yan. Okay? In your divine messages, meron ka palang 333. Nako, sabi dito yung inyo pong namayapang kamag-anak ay talagang pinoproteksyonan ka ngayon. So, kahit nasa kabilang buhay na sila, talagang they are guiding you, protecting you, loving you, and caring for you. So, mamaya, magtirik ka ng kandila after watching this video o kaya magdasal ka para pasalamatan sila for their protection. Okay?
So, the Three of Cups telling you, panahon to para i-celebrate yung maliit or malaking mga tagumpay mo. Kahit gaano pa kasimple yan. Example, this week ay hindi ka na traffic, hindi ka na late sa work, or marami kang benta this week, or wala kang utang this week. Kung ano man yung mga simple or magandang panalo, i-celebrate mo yan. Kasi kapag ganun, dodoble yan. Okay? Dodoble ang tagumpay, dodoble ang blessing. Three of Cups, the Five of Cups. Yes, imbes na isipin mo yung mga ay nasayang, ay nawala yun, ay bakit ganito, ay bakit ganon. Mag-focus ka na lamang sa mga tagumpay mo ngayon. Halimbawa, ay hindi humina ang wifi ngayon sa work from home setting ko. Yes, tagumpay yun. Thank you Lord. Ay, umokay na si boss sa isang pinaalam ko sa kanya. Yes, yes, yes. Focus ka sa mga ganda. Focus ka sa mga nakukuha mong tagumpay kesa laging isipin yung kanigahan. Okay? Yan ang payo sa'yo. In your outcome, bigyan mo na kita na fortune cards, you have pig, beware of greed. Mag-ingat ka daw sa mga taong gahaman or ganid. Yung bang kabig ng kabig, no? At hindi handang magbigay. Put your boundaries. Hindi pwedeng lagi mong pinapapasok sa buhay mo yung taong yan. Okay? You have bouquet, compliments from an admirer. Meron ka daw secret admirer or talaga namang taong hinahangaan ka. Maaring i-compliment ka niya this week. Okay? You also have dark man, lalaki daw po na moreno, maitim, or itim ang buhok. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You also have bow, you are highly thought of. Oh, sa ginagalawan mong mundo ngayon, maraming tao ang nagtitiwala sa'yo or mataas ang tingin sa'yo. Kaya wag na wag maliitin ang sarili dahil some people in your life think highly of you. Parang sabi nila, uy, Scorpio, magaling yun. Uy, maparaan yun. Uy, masipag yun. So, kailangan magpalakas yun ng kumpiyansa mo. Kung yung ibang tao nga, mataas ang tingin sa'yo, ikaw pa kaya, di ba, sa iyong sarili. So, be confident, pataasin mo self-esteem mo, magagawa mo to. Okay? Ang outcome ni Scorpio for July 6 to 12, the Lover's card. Yes, talagang kuha mo yung gusto mo. Hindi na malabo, hindi na mahirap, gets mo na kung ano talaga yung para sa'yo. Sabi nga dito, ipaglaban. Piliin mong ipaglaban yung alam mong iyong-iyo. And maabot mo yung milestone mo dito. Okay? May nakita ko sa inyo parang may magpo-propose. Hindi para sa lahat to ha. Merong isang Scorpio dyan, parang next level na yung relasyon. Okay? But for others, ramdam ko dito na parang super sigurado ka na sa choice mo. Super sigurado ka na sa desisyon mo tungkol sa isang bagay. Sabi mo, akin yan, papanindigan ko yan, ilalaban ko yan, walang urungan. Parang ganyan. Lovers, the Four of Swords. Meron kang hiniling. Meron kang dinasal. Sabi mo, God, pipiliin ko to, aaksyonan ko to, kung para sa akin ba talaga to, ibigay mo. No? So congratulations, narinig yung dasal mo, no? Archangel Raphael is here telling you na wow, your prayers are being taken care of. Narinig ang dasal at kung ano man tong choice mo, relax ka lang, it will be given to you. Congratulations, okay? Scorpio, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one question mo, okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Two of Swords, the Justice card, and the Eight of Wands. At the bottom, meron kang the Three of Wands. Darating na po. Kung naman tong hinihintay mo, okay? Makakalarga ka na. The Three of Wands is telling you na matagal ka naghintay, matagal ka nagmuni-muni, matagal kang nag-contemplate if this move is ready for you and is really for you, no? So sabi dito, panahon na para gumalaw. You need to make a choice, Scorpio. Left or right, abante or atras, kanan or kaliwa. Panahon na for you para umupo, alamin lahat ng katotohanan sa inaasikaso mo ngayon, lahat ng truth, lahat ng legit, lahat ng katotohanan na dapat mong malaman para madali sa'yo makapag-decide. Okay? Example, you are waiting for the call for a job abroad, halimbawa. At alam mo na kapag dumating, lalarga ka na. Pero kailangan alam mo lahat ng gagawin. Yung papers, yung titirhan doon, yung trabaho, yung iyong finances doon,
No, kailangan lahat yan malinaw para madali sa'yo makapag-decide kung ilalaban ko ba yung isa or yung isa. Kapag nalaman mo yung advantages sa disadvantages ng dalawang magkaibang bagay, madali sa'yo makapag-pinpoint kung ano yung pabor para sa'yo. At yun yung susugurin mo. Yun yung pupuntahan mo. Kung ano man yung desisyon na yan, 8 of Wands is telling you, you're on the right direction. Ibig sabihin niya, kung ano man ang pipiliin mo, yaan yung nakatadhana. Yaan yung tamang direksyon para sa'yo. Kaya kailangan talaga pag-isipan mabuti. Dapat alam mo yung every step. Because Justice card is all about action and consequences. Kung hindi mo pag-iisipan yung action mo, baka pangit yung consequences. Kaya importante, binabalanse mo. Tinitignan mo lahat ng aspeto kung ano ba yung mga dapat kong i-consider bago ako hahakbang. No? So now, maupo ka, pag-usapan nyo na itong option mo, itong desisyon na ito para makapamili ka na, panindigan yan, angklahan mo yan ng katotohanan, ng katibayan, ng pruweba para alam mo yung pinanghahawakan mo moving forward. Focus ka lang dyan, nakatutok ka lang dyan sa bagay na yan, at yan na yung tamang direksyon para makaabante ka na. You are now moving. So, be brave, be strong, be excited. Talagang merong exciting good news after good news ang darating sa'yo soon. Congratulations. Divine justice ito. Bumabawi na si kapalaran para sa'yo. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Maganda yan. Congrats. Okay? So, Scorpio, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong July 6 to 12. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Scorpio, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.